Noong isilang daw ako, ay muntik na akong makuha ng manananggal. Iyan po ang kwento nila nanay at tatay. Kaya pareho nilang hindi makalimutan ang pangyayaring yun. Pareho silang nagkwento sa akin tungkol doon. Ako po si Susie. Kabuanan noon ni nanay. Kung kailan naman hating gabi ay saka humilab ang tiyan niya. Sinabihan daw niya si tatay na tawagin ng kumadrona. Medyo malayo nga lang ang bahay mula sa kumadrona sa kanila. Tapos wala pang masakyan. Pinabantayan muna ni tatay si nanay sa kapitbahay nilang babae na si Aling Mila. Kinatok ni tatay kasi hindi na makalakad si nanay sa sakit ng tiyan. Dapat sana ay isasama na niya sa bahay ng kumadrona para doon na lang manganak. Lakad takbo na lang daw si tatay para mabilis na masundo ang kumadrona. Mga ilang minuto pagkaalis ni tatay ay may dumating na matandang babae at sabi ay siya raw ang kumadrona. Nagtataka si Aling Mila kasi hindi nila kilala yung matanda na nagpapakilalang kumadrona. Sabi pa ng matanda, nakasalubong na niya si tatay. Meron lang siyang pinakuha kay tatay sa bahay nila na nakalimutan niya kaya nauna na siya. Dahil masakit na raw ang tiyan ni nanay, kaya pumayag na siyang paanakin siya ng hindi nila nakikilalang kumadrona. Pinalabas daw ng kumadrona si Aling Mila nung paanakin na niya si nanay. Nung nasa labas na si Aling Mila, ay natanaw niya si tatay na paparating. May kasamang matandang babae. Napakunot ang noo niya. Sinalubong agad niya at nakilala niyang ang kumadrona palang sinundo ni tatay ay yung nagpaanak din sa kanya dati. Tinanong niya si tatay kung may pinapunta bang ibang kumadrona. Sabi ni tatay ay wala. Bigla raw nagtatakbo si Aling Mila pabalik sa bahay nila nanay. Tumakbo rin si nanay at yung tunay na kumadrona. Doon na aktuhan daw nila. Napalabas ng bintana ang nagpanggap na kumadrona. Doon tumalon, bitbit ang sanggol ni nanay. Si nanay naman ay nawalan ng malay. Siya ang inasikaso ng tunay na kumadrona. Habang sina tatay at Aling Mila ay hinabol nila ang matandang babae. Pumasok daw sa gubat Tapos biglang nawala sa paningin nila. Umiiyak na raw noon si tatay. Gusto niyang sisihin si Aling Mila. Pero sabi naman ni Aling Mila, si nanay ang tumanggap sa matandang yon dahil hindi na raw makaya ang sakit ng tiyan. Maya-maya ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Kaya napalinga sila at napatingala. Nangilabot sila nang makita ang matandang babae kanina. Nakalahati na lang ang katawan. Lumilipad pa itaas, bitbit pa rin ang sanggol. Nawalan na raw si tatay ng pag-asa noon. Pero nabuhayan siya nang may sumibat sa manananggal. Tinamaan daw ang manananggal sa bandang balikat, kaya nabitawan ng sanggol. Hindi pa naman masyadong nakakalipad ng mataas ang manananggal, kaya nagawa pang matamaan. Hindi pa raw alam ni tatay kung sino ang sumibat. Kasi tumakbo agad sila sa pinagkahulugan ng sanggol. Chinek agad ni tatay kung humihinga pa. Buti na lang at bunton daw ng makakapal na halaman ang kinahulugan, kaya nagmamadaling binuhat ni tatay. Tapos itinakbo niya pabalik sa bahay para maasikaso ng kumadrona. Agad-agad namang inayos ng kumadrona ang lagay ng sanggol. Pero sabi, kailangan pa rin madala sa ospital pati si nanay. Kumbaga paunang lunas lang ang ginawa niya para masiguro na mabubuhay kami. Si Aling Mila na lang ang nagbalita kina tatay nang nangyari sa manananggal at kung sino ang sumibat. Si Kahuan daw, yung matandang nakatira sa gubat. Nagising daw sa kaluskos. Nang tignan niya kung ano yun, ay nakita raw niya yung matanda na tumatakbo nga, bitbit ang sanggol. Tapos pumasok sa hanay ng mga puno sa gawing likuran ng bahay niya. Dali-dali raw niyang kinuha ang sibat. Marami na raw talaga siyang nakahandang sibat dahil alam niyang maraming kakaibang nilalang sa gubat. Tapos pagkuha nga niya ng sibat ay inasinta na niya ang manananggal na hindi pa man daw nakakalayo. At ayun na nga, natamaan niya. Nakita pa raw niya na bumagsak. Pero nang hanapin niya,
ay hindi na niya matagpuan sa kinabagsakan. Pati yung katawan ng manananggal, hindi rin niya natagpuan. Kaya utang na loob ko po kay Kahuan ang buhay ko kasi ako po yung sanggol. Kung hindi niya nasibat ang manananggal ay malamang po nakain na niya ako noon. Tawagin niyo na lang po akong Jessa at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang nangyari noong one time na may narinig akong iyak ng sanggol sa labas ng bahay namin. Medyo may katagalan na rin to kaya pasensya na kung hindi ko ito maidetalye ng maayos. Noong una akala ko nananaginip lang ako kasi nga hating gabi na rin ata yun. Bakit naman may sanggol na iiyak sa labas ng bahay namin, di ba? Pero dahil nga sa walang tigil yon sa pag-iyak, napabangon na lang din ako sa kama ko. Mahina lang yon, pero sa hindi malamang dahilan, malinaw ang pagkakarinig ko sa palahaw na yon. Medyo kumirot pa nga ang dibdib ko noon. Kasi tumatakbo na noon sa isip ko na sino naman ang walang puso na nag-iwan ng bata sa labas ng ganoong alanganing oras. Binuksan ko ang maliit na lamp sa bedside table para sumilip sa bintana ko. Pero dahil madilim nga at hindi rin kaya ng ilaw mula sa buwan, hindi ko makita masyado kung ano ang nangyayari sa bakuran namin. Mula nang buksan ko ang ilaw ko ay mas lalong lumakas ang iyak ng sanggol. Mas naging desperado ito at hindi lang yun. Pakiramdam ko mas malapit na yun sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ang nasa harapan ko lang ang iyak na yon. Bubuksan ko na sana ang bintana ko, pero may kung anong nag-udyok sa akin na huwag ko yung gawin. At buti na lang talaga at hindi ko yon ginawa dahil makalipas lamang ang ilang segundo, parang nag-iba yung tono ng iyak. Hindi na yon gaya ng sa sanggol. Mas matinis na yon, mas unstable. Hindi na tunog ng bata. Nanginginig ang kamay ko na kinuha ang lamp ko sa bedside table at mas nilapit yon sa bintana. Doon ay medyo nagkaroon ng liwanag at nakita ko nga siya. Isa siyang babae na nakabaluktot sa lupa. Ang mahaba nitong buhok ay nakatakip sa kanyang muka at nakatingin lang siya sa bahay namin. Hindi siya gumagalaw. Pero yung iyak ng bata, pakiramdam ko nanggagaling sa kanya. Maya-maya lang ay nagtama ang mga mata namin. Doon ay nakaramdam na talaga ako ng matinding kilabot. Lalo na nang bigla siyang gumalaw ng mabilis na parang isang asong ulol at halos hindi siya mahagip ng mga mata ko. Nakasunod sa kanya ang iyak ng sanggol at buti na lamang ang direksyon na patutunguhan niya ay hindi sa bahay namin, kung hindi ay palayo. Kasabay ng pagkawala niya ay ang pagkawala din ng mga iyak na sinundan ng gabing tahimik. Nang mag-umaga, nakakita si tatay ng patay na kambing sa bakuran namin, kung saan ang pwesto ng nilalang na yun kagabi. Nakanganga ang leeg ng kambing na yun at wakwak rin ang tiyan nito. Galit na galit si tatay dahil pinagtripan umano siya ng mga tambay dyan sa kanto namin dahil may nakaalitan daw siya. Yun ang kwento niya. Pero sa tingin ko, hindi ang mga tambay na yon ang may gawa nun sa kambing, kung hindi ay ang kakaibang nilalang na nakita ko nung gabing yun. Ang bagong bahay na dinescribe sa akin na lilipatan namin ng asawa kong si Adrian, ang perfect idea ko ng dream house namin. Tahimik, malayo sa city life at surrounded kami ng nature. Medyo nakakadrain din kasi sa syudad at pakiramdam ko ay ang bibilis kumilos ng mga tao roon. Kaya nung sinabi sa akin ni Adrian ang tungkol sa nakuha niyang bahay ay tuwang-tuwa ako. Yun nga lang, masyado lang ata akong na-excite dahil nung nakatapak na ako sa bahay na yun
nag-iba na ang pakiramdam ko. Noong unang gabi namin doon ay agad na iba na ang pakiramdam ko sa mga tunog na naririnig kong bumabalot sa gabing yon. Nung una ay mahinang kaluskos lang sa bintana namin. Sinabayan rin yon ng mahinang pagtapik gamit ang mga kuko nito o guni-guni ko lang na kuko yon dahil katunog eh. Pero syempre dahil may kalumaan na nga yung bahay na yon, kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na hangin lang yon. Pero yun lang. Habang patagal kami ng patagal doon, gabi-gabi, mas naging maingay ang kaluskos. Mas naging agresibo din yon. Hanggang sa nakakarinig na rin ako ng mga bulong. Mahina lang yon, pero naririnig ko na para bang sinasadyang dalhin yon ng hangin sa tenga ko. Sinabi ko yon kay Adrian, pero hindi niya ako pinakinggan. Guni-guni ko lang daw yon, at dahil nga sa syudad, rinig namin ang mga sasakyang dumadaan. Naninibago lang daw ang tenga ko sa tahimik na lugar. Siyempre, hindi naman yon ang kutob ko. Isa pa, tawag pansin rin kasi ang kapitbahay namin na si Lola Magda. Noong una hindi ko naman siya talaga binibigyan ng pansin dahil parang normal lang din naman siyang matanda. Nagdidilig ng halaman at nagwawalis. Hanggang sa isang gabi ay nakita ko siya mula sa bintana namin na nasa hardin niya siya at parang may ginuguhit sa lupa. May dala rin itong kandila at mga halamang gamot. Para siyang nagriritual. Kinaumagahan din ay tinanong ko si Lola Magda tungkol doon. Pero sinamaan niya lang ako ng tingin. Pero sana hindi ko na lang siya tinanong dahil ng mga sumunod na gabi. Habang mahimbing na natutulog ang asawa ko, ay may bigla na lamang lumagatok sa bintana namin. Salamin yon kung kaya ang dapat ko lang gawin ay hawiin ang kurtina. Nanginginig kong hinawi yon at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita si Lola Magda doon. Nakangiti sa akin at naglalaway. Hindi ko alam kung paano ko i-explain pero nasa 3rd floor ang kwarto namin ng asawa ko. Bago pa man ako makapagsalita o ay nagising ang asawa ko sa gilid ko at hindi ako makakibunang tanungin niya ako kung bakit tulala daw akong nakatingin sa bintana. Paano ko naman kasi sasabihin sa asawa ko na nakita ko si Lola Magda na putol ang katawan nito at may pakpak na lumipad paalis nang nagising siya. Sinabi ko sa asawa ko na gusto ko nang bumalik sa bahay namin sa syudad at nagtataka man, sinunod niya na lang ang sinabi ko. Hindi naman niya ako pwedeng tanggihan dahil bawal pa naman ma-stress ang mga buntis. Nangyari ito noong kabataan pa namin at nag-staycation kami sa bahay ng pinsan kong si Laila sa Bulacan. Sakto noon sunod-sunod ang bagyo. Kaya wala talagang tigil ang pag-ulan buong araw. Nang gabing ang yon ay nag-blackout na rin sa buong lugar dahil may pumutok daw na transformer. Naroon lang kaming dalawa ng pinsan ko sa kwarto niya habang may nakasinding kandila sa gilid namin para kahit papaano ay may ilaw kami. Nakikinig rin kami sa bawat patak ng ulan at sa galit na langit noon. Natatawa pa nga kami kung mahuhulaan namin na may kidlat pagkatapos ng kulog sa hindi kalayuan. Ang malakas na pag-ulan din ang naging dahilan sa kung bakit maingay ang gabing yon para sa amin dahil nagrarattle ang bintana naming dalawa. Halos magkakalahating gabi yon nang bigla na lang kaming makarinig ng isang malakas na kalabog mula sa bubungan ng kapitbahay namin. Dahil sa gulat, napatingin kaming dalawa sa isa't isa. Namimilog pa ang mga mata namin. Sinabi ko kay Laila na baka ay nahulog lang na puno sa bubungan ng kapitbahay nila. Pero umiling-iling siya at sinabing imposible daw ang sinasabi ko. Walang puno na nakapalibot sa kanila na ganoon kataas para mahulog sa bubungan.
para mawala ang kilabot sa aming dalawa, ay nagdahilan na lang ulit ako na baka tinangay yun ng hangin. Nagkibit balikat lang ang pinsan ko sa sinabi kong yun at pinikit muli ang mga mata niya. Maya-maya ay narinig ulit namin ang kalabog na yun at mas mabigat yun kumpara sa una. Nasundan din ito ng sunod-sunod pero may hinang mga yapak sa bubong na parang naglalakad yun doon. Sa pagkakataong yun ay napabalikwas na kaming dalawa ng bangon at sumilip sa bintana. Yung saktong silip lang na makikita namin ang bubungan ng kapitbahay nila Laila. Sakto noon, biglang kumidlat ng malakas at nakakita kami ng isang babaeng nakatayo sa bubungan. Basang-basa ang kanyang katawan at buhok. Nakalus lang siya na bestida at yakap-yakap nito ang sarili niya. Kung hindi mo titignang mabuti, iisipin mo lang na walang mali sa kanya. Pero nagulat kaming dalawa ng pinsan ko noon nang biglang lumiwanag ang mga mata ng babae at maya-maya ay parang may nginangat-ngat siyang kung ano. Agad namin na sinara ni Laila ang kurtina ng bintana namin noon bago pa man kami makita ng babaeng yon. Dala na rin siguro ng takot ay agad kaming nakatulog dalawa. Nang mag-umaga ay nagising na lang kami sa mga kapitbahay namin at sa mga magulang namin na nagkakagulo. Nawawala daw ang ilan sa mga manok nila at ayun nga, may mga natagpo ang buto ng manok sa bubungan ng kapitbahay namin at mga dugo rin ng mga ito. Grabing kilabot talaga ang naramdaman namin noon ni Laila. Lalo na at nasaksihan namin kung sino ang may gawa noon. Good thing, hindi naman na naulit sa buong buhay namin ang pangyayaring yun. Pero panigurado, may iba ring mga tao, matanda man o bata, ang posibleng nakakita o makakakita rin sa kanya. Inday na lang po ang itawag niyo sa akin dahil iyan din ang tawag sa akin ng inang ko nung nabubuhay pa siya. Nakatira kami noon sa hindi naman ganoon kaliblib na baryo pero sanay na kami sa mga kakaibang nilalang na nakakasalamuhan namin gaya ng mga aswang. Puntahan po talaga ng mga aswang ang baryo namin dahil sa dami ng pwede nilang pagtaguan. May mga abandonadong bahay po kasi, mga kubo-kubo. Tapos bawat lingunan mo ay gubat ang makikita mo. Sagingan, manggahan. Isang gabi po ay nagising ako na humihilab ang tiyan ko. Ang banyo po namin na kung tawagin namin noon ay kubeta. Sa labas po ng bahay nakapwesto kaya kailangan ko talagang lumabas para magbanyo. Bitbit ko ang gasera. Yun pa lang kasi ang ilaw namin dati. Habang nasa loob ako ng banyo, ay nauulinigan ko na yung tila pagaspas ng pakpak. Sa isip ko, mukhang may gusto na namang dalihin ng manananggal. Tapos naalala ko, buntis nga pala ang kapitbahay namin na naging kaklase ko nung high school, si Irma. Paglabas ko ng banyo, lumingalinga ako. Sa totoo lang po, medyo matapang ako nung kabataan ko. Siguro kasi lumaki nga ako sa ganong lugar na maraming nilalang ng dilim sa paligid. Paglinga ko ay naaninag ko sa bubungan nila Irma ang malaking pakpak na hindi masyadong nakabuka pero korteng pakpak talaga siya. Naisip ko agad na manananggal yun. Hindi ako nagdalawang isip na ibato ang gaserang hawak ko. Sigurado ako na natamaan ko. Pero bigla rin akong kinabahan nang makita kong nag-apoy ang bubungan nila Irma dahil sa gaserang inihagis ko. Ang dami rin kasing mga tuyot na dahon sa bubong nila Irma dahil nakayungyong sa bubungan nila ang 2 puno sa magkabilang gilid ng bahay nila. Yung manananggal, nakita ko pang hawak niya ang braso niya habang tumatakas palayo. Nagsisigaw ako at nagising naman ang mga kapitbahay. Si Inang at si Irma, nagkagulo sila nang makitang nagliliyab ang bubong. Natakot din talaga ako dahil akala ko masusunog ko ang bahay nila.
Pero hindi naman ganon kalaki ang pagliliyab, kaya naapula agad ang apoy. Saka ako nagpaliwanag sa nangyari. Humingi rin ako ng tawag sa paghagis ko ng gasera sa naging sanhi ng apoy. Buti na lang at naniwala sila sa akin. Kasi nung gabi pa lang yun ay init na init ang pakiramdam ni Buntis at nakarinig nga sila ng kalabog sa bubungan. Nung unang silipin daw ng tatay ni Irma ay wala naman siyang nakita. Kaso nung hating gabi na ay nakatulog na silang lahat kaya hindi na nila nabantayan. Nagpasalamat pa sila sa akin dahil sa ginawa kong pagbato sa manananggal. Kung hindi ko raw ginawa ay baka naaswang na si Irma dahil himbing na himbing sila matulog. Kinabukasan, yung isa rin sa mga kapitbahay namin na bagong salta lang ay kinakitaan ko ng lapnos sa braso. Nakasalubong ko kaya nakita ko. Tinanong ko kung napano. Sabi niya, nadikit daw sa lutuan. Pero iba ang kutob ko. Sinundan ko siya ng tingin. Nilingon din niya ako at tumingin sa akin ng makahulugan. Ako na ang nagbaba ng tingin kasi natakot ako May kakaiba sa mga mata niya na nagpakilabot sa pakiramdam ko. Sinabi ko yon kay Inang, kaya pinayuhan niya ako na iwasan ng kapitbahay naming yun. Mahirap na. Baka raw tama ang hinala ko na yun nga ang manananggal ay baka gumanti raw sa akin dahil nga sa naudlot niyang pangangaswang dahil sa akin. Sinunod ko naman si Inang. Isang beses na makakasalubong ko ulit yun ay umiba na ako ng direksyon. Nabalitaan ko na lang na wala na siya sa lugar namin. Lumipat daw sa kabilang baryo, katabing baryo lang namin. Hindi nagtagal ay nakabalita si Inang na doon na naman daw naghasik ng lagim ang manananggal kung saan lumipat yung babae. Kaya lalong lumakas ang kutob ko na siya talaga ang manananggal na nakita ko sa bubungan nila Irma. At hindi lang pala ako ang naghihinala sa babaeng yun, kundi maging ang iba pa naming mga kapitbahay. Kaya laking pasasalamat nila na umalis na yon sa baryo namin. Ako po si Ami, nag-iisang apo ni Lolo Ponyong. Si Lolo Ponyong po ay kilalang lasinggero sa lugar namin at alam din ng mga taga-baryo na may pagka-weird siyang mag-isip. Mahilig din siya sa mga exotic na pagkain. Isang hapon, nakita ko si Lolo na paalis. Tinanong ko siya kung saan pupunta. Sabi niya mga hunting daw siya ng wakwak. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa sinabing yun ni Lolo. Sabi ko na lang, sama ako. Nung una ayaw niya akong isama kasi baka hanapin daw ako ni nanay. Nag-iisang anak din po niya si nanay. Pero pinilit ko si Lolo na isama ako. Gusto ko rin kasi makakita ng wakwak. Nung panahon kasing yun ay uso ang wakwak sa lugar namin. Marami ang nagsasabi na nakita nila na merong nabiktima. Mga ganong balita po. Kaya nagsasagawa rin noon ng pagroronda. Hindi nga lang gabi-gabi. Mga 3 o 4 na beses lang yata sa isang linggo. Napilitan si Lolo Ponyong na isama ako dahil na rin sa kakulitan ko. 15 pa lang ako noon at may pagkaboye siyang itsura at kilos. Habang patungo kami sa gubat, tinanong ko si Lolo kung bakit niya naisipang maghanap ng wakwak. Sabi niya, gusto raw kasi niyang matikman kung ano ang lasa ng wakwak kapag pinulutan niya. Natawa na lang ako sa sinabi ni Lolo Ponyong, pero seryoso pala siya. Idinetalye pa niya sa akin kung paano niya tsatsap-tsapin ng wakwak at iluluto sa malaking kawa. Pakukuluan daw muna niyang maigi. Lalagyan niya ng maraming bawang at sibuyas, tapos siling labuyo. Sa tingin daw niya ay napakasarap ng wakwak. Ako naman parang gusto kong masuka. Madilim na pero wala pa rin kaming namamataan na wakwak. Itinaon talaga ni Lolo na walang ronda nung gabing yun para wala raw kaming kaagaw sa paghahanap. Maya-maya sabi ko kay Lolo,
uwi na lang kami kasi lumalalim na ang gabi. Siguradong hinahanap na ako ni nanay. Sabi niya mga 1 oras lang daw. Ayaw naman niya ako pauwiin mag-isa dahil baka kung mapano raw ako. Baka may makasalubong akong aswang o kaya engkanto o masamang loob. Wala akong nagawa kundi pagbigyan pa si Lolo ng 1 oras. Tutal ay kasalanan ko naman. Ayaw nga niya akong isama. Nagpumilit lang ako. Nang bigla ay may lumipad sa uluhan namin. Siyempre nagulat kaming dalawa ni Lolo. Sa sobrang bilis nga ng pangyayari ay hindi ko nakita kung ano ba yung lumipad na yun. Baka iyon na ang wakwak. Sabi ni Lolo, nakita niya kung saan nagpunta kaya sinundan niya. Pinigilan ko siya kasi natakot ako. Baka mamaya ay ang wakwak na nga yun. Ang dala lang namang panlaban ni Lolo ay yung ginawa niyang sibat at isang itak. Pero hindi siya nagpapigil. Alam ko naman daw na iyon ang dahilan ng pagpunta namin sa gubat. Tapos pipigilan ko siya. Ako naman ang dala ko sa bulsa ay asin. Yun lang, kaya dumampot na lang ako ng kahoy na nakita ko sa isang tabi. Ang bilis ng kilos ni Lolo Ponyong eh. Desidido siya na mahuli ang wakwak. Ilang sandali pa at narinig ko na parang may tinataga na si Lolo. Magbubunyi na sana ako. Nang paghawi ko sa makapal na halaman ay kitang-kita ko na nabitawan ni Lolo ang itak niya. Tapos yung wakwak ay nakabangon at siya naman ang kumubabaw kay Lolo. Sinubukan kong isaboy ang asin pero sumablay ang pagsaboy ko. Tapos hindi ko rin madampot ang itak ni Lolo dahil malapit sa kanila yon ng wakwak. Kaya yung sibat na lang sana ang dadamputin ko na mas malapit sa kinatatayuan ko. Pero si Lolo, sumigaw siya na tumakbo na ako. Pag hindi raw ako tumakbo, mamamatay din ako. Litong-lito ako noon kasi ayaw kong iwanan si Lolo Ponyong. Pero nakita kong nasakmal na siya at pumilandit na ang dugo mula sa leeg niya. Tapos ay sa akin naman tumingin ang wakwak. Kaya nagmadali na talaga akong tumakbo habang nagsisigaw ng tulong. Ligtas naman akong nakabalik sa bahay namin. Pero si Lolo Ponyong, hindi na talaga siya nakaligtas. Pinagalitan ako ni nanay sa pagsama ko kay Lolo. At dapat daw ay sinabi ko sa kanya ang balak ni Lolo para siya mismo ang pumigil. Kaso wala na akong magagawa nun dahil nangyari na. Tinanggap ko na lang ang galit ni nanay habang nagluluksa sa pagkawala ni Lolo Ponyong. Kwento lang ito sa akin ng Lolo Tomas ko na nangyari sa kanya nung kabataan niya. Nangyari daw yon nung kabataan niya at panahon na naman ng anihan. Ang pag-aani daw ay mahirap talaga. Pero sa hindi malamang dahilan ay mas naging mahirap daw yon sa taong yon. Habang nag-aani daw siya ay mabigat ang pakiramdam niya. Dati naman ay nag-aani siya ng ganoong oras. Pero may kakaiba daw talaga sa mga gabing yon at ramdam niya. Napakatahimik daw noon. Kahit mismo ang mga hangin ay parang takot umihip. Dahil nga sa palagi siyang umaani kahit gabi na, ay binabalaan din ng Lolo Tomas ko ng mga kasamahan niya na huwag masyadong sagarin yun at magpahinga rin. Pero dahil may katigasan siya ng ulo ay hindi niya sila pinapakinggan. Habang umaani daw si Lolo, pakiramdam niya pinaglalaroan siya ng kanyang utak. Noong una ay nakakarinig lang siya ng mahihinang pagaspas ng mga pakpak na tila ibon. Ngunit pagtingin naman niya sa itaas ay wala naman daw. Pero ang tunog na parang may umiikot sa itaas, nanonood sa kanya ay nararamdaman niya. Nang sumunod na gabi ay mas lumala ito. Sa pagkakataon daw na yun ay hindi lang narinig ni Lolo ang kung anumang nilalangang nasa langit. Kung hindi ay nahagip din ng mga mata nito ang anino ng nilalang. Pero dahil sa mabilis lang ang mga pangyayari, hindi talaga nakita ni Lolo ang nilalang ng gabing yun.
Kaya inisip na lang niya na ibon lang yon o hindi naman kaya ay guni-guni lang talaga. Hanggang sa dumating na nga ang araw na naengkwentro niya ang nilalang na yon. Habang nag-aani daw si Lolo, ay naramdaman niyang may kakaiba siyang nahawakan mula sa mga tanim na inani niya. Nang sipatin niya itong maigi, ay ganoon na lang ang pagkagimbal niya. Sobrang lagkit nito at hindi pwedeng magkamali ang Lolo Tomas ko. Dugo yun. Nung mapagtanto daw yon ni Lolo Tomas, ay saktong narinig niya ang pagaspas ng pakpak sa kanyang itaas. Nang tumingala siya, ay tumambad sa kanya ang isang babae. Hati ang katawan nito at nanatili ito sa ere, dala ng kanyang malapaniking pakpak. Medyo may kalayuan man, ay tanaw pa rin daw ni Lolo ang kumikinang na mata ng aswang, ang nakakaloko nitong ngiti at ang matatalas nitong mga ngipin. Mula din daw sa bibig ng manananggal ng galing ang likidong kanyang nahawakan kanina. Bago pa man tuluyan itong makababa sa lupa ay agad daw na kumaripas ng takbo si Lolo pabalik sa kanilang bahay. Walang lingon-lingon daw, pero alam at nararamdaman ni Lolo na sinusundan pa rin siya nito. Napanatag na lang ang loob ng Lolo Tomas ko nang makita niya raw ang kanyang tatay na may daladalang bolo at asin sa di kalayuan na balak sanang sunduin siya. Magmula noon, hindi na raw nagpapagabi pa sa sakahan si Lolo Tomas, at kung hindi man maiwasan, nagpapasama siya sa kanyang tatay o di naman ay sa kapwa niya magsasaka. Baka raw kasi bumalik ang manananggal na yon. Mahirap na. Tuwing summer, pinapauwi ako ng mama ko sa bahay nila sa probinsya. Specifically, sa bahay ng tita ko, para tulungan ko raw yun sa sari-sari store niya. Wala naman daw kasi akong ginagawa dito sa bahay namin, kung hindi ang mag-cellphone lang at humilata buong araw. Medyo may kalayuan din ang mismong bahay nila tita at ang store nila, kaya madalas ay sinusundan pa ako ng mga asong kalye hanggang sa makauwi ako ng bahay. Dog lover naman ako, kaya tuwang-tuwa pa nga ako sa kanila. Isa pa, hindi naman nila ako sinasaktan o ano. Sobrang thankful ko pa nga sa kanila kasi kung wala sila, siguro mabaliw-baliw na ako sa kakatakbo. May mga parte kasi sa street na dinadaanan ko na hindi gumagana ng maayos yung street lights. Yung tipong nagpapatay sindi pa ang mga yon. Hanggang isang gabi nga, medyo naging weird ang mga asong kalye na yon. Hindi gaya ng ginagawa nilang sinasalubong nila ako ng tahol nila at lumalapit kaagad sila sa akin. That time nagtipon-tipon lang sila sa gilid ng kalsada. Flat ang mga tenga nila at yung mga buntot nila nakatago sa pagitan ng mga hita nila. Nakatingin lang din sila sa iisang direksyon sa hindi kalayuan. Para bang takot na takot sila sa tinitignan nila. Kaya bago ako maglakad, napahinto na lang din muna ako at tinignan kung ano ba yung kinatatakutan nila. Hindi nga kalayuan lang ay may nakita akong figura sa taas ng streetlight namin. Unang tingin ay aakalain mong malaking ibon lang yon. Pero nung medyo nakapag-adjust na yung mga mata ko, halos hindi ako makahinga. First time ko makakita ng ganoong nilalang. Medyo weird ang posturang yon ng nilalang sa itaas. Nakakuba ito at yung mga tuhod niya ay baliktad. Malaki rin yon at ganoon din ang pakpak nito na nasa likod lang. Ang mas nakakakilabot pa noon ay para bang nakatingin ito sa akin. Hindi rin parang tao ang mukha niya. Kung hindi ay may halo ito na parang ibon. Lalo na at mahaba ang nguso nito. Hindi ko alam kung gaano kami dalawang nakipagtitigan sa isa't isa. Ang natatandaan ko na lamang ay noong narinig ko ang mahinang alulong ng mga asong kalye, ay agad na lang akong napatakbo pabalik sa sari-sari store at kinandado yon. May papag naman sa loob ng store, unan at kumot na pwede kong gamitin
dahil doon din minsan natutulog si Tia tuwing tanghali. Pero syempre, mas komportable pa rin sa bahay nila. Yun nga lang nung gabing yun, wala na akong lakas ng loob ng umuwi. Mamaya kasi ay kahit tumakbo ako, maaabutan pa rin ako ng nilalang na yun. Medyo panatag naman ang loob ko noon dahil kahit papaano, nang makalipas ang ilang oras ay bumalik na ang sigla ng mga aso sa labas at tahol na sila ng tahol. Kaya simula noon, hindi na ako masyadong nagpapagabi sa store nila Tia. Total lang dahilan lang naman kung bakit ginagabi ako doon ay mas mabilis kasi ang internet connection kumpara sa bahay nila. Gusto ko lang din ibahagi ang pangyayari sa akin at ng babaeng nakaagaw ng pansin ko sa lugar namin. Tawagin niyo na lang akong Liza at una kong nakita ang babaeng yon sa dulo ng barangay namin. Hapon yon at ang lakas ng ulan. May dala-dala siyang basket na puno ng prutas. Basang-basa rin siya at hapit na hapit ang kanyang damit sa payat niyang katawan. Medyo nag-aalala na rin ako sa kanya sa totoo lang dahil namumutla siya tapos nakatingin lang siya sa kawalan. Pero may kakaiba talaga sa babaeng yun. Hindi ko ma-explain pero ang intuition ko, sinasabing wag ko raw siya lalapitan. Kaya tumalikod na lang at aalis na sana dahil palakas na nga ng palakas ang ulan. Pero nang makailang hakbang pa lang ang nagawa ko, ay tinamaan na naman ako ng konsensya ko. Kaya nilingon ko siya. Pero paglingon ko, wala na siya sa kinatatayuan niya. Inisip ko na lang na baka umalis na rin siya kasi nga grabe talaga ang ulan. Nang gabing yun, hindi ko siya maalis sa isip ko. Liban kasi sa awa ay napansin ko talaga na parang may kakaiba sa babaeng yun. Para bang nandoon siya sa kinatatayuan niya kanina pero parang wala din. Hindi ko ma-explain ng maigi pero ganoon yung feeling. May mga ghost stories akong naririnig sa amin tungkol about sa mga espiritu na gumagala sa mga kalye, hinahanap ang nawawalang bagay nila. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon pero habang iniisip ko yung nangyayari nang makita ko ang babaeng yun, parang gusto ko na rin i-consider ang mga kwentong bayan na yun. Nang sumunod na gabi, nakita ko na naman siya pero that time, nasa lumang tulay naman siya. Alam kong siya yun kasi ganoon pa rin ang damit na suot niya. Kakausapin ko sana siya pero nang may dumaan na motor sa harapan ko, parang bula ulit siyang naglaho. Nang gabing yun ulit, hindi ko na naman siya matanggal sa isip ko. Kaya may napagtanto ako. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko man lang nakikita ang kalahating ibaba ng kanyang katawan. Maliban sa paglaho niya na parang bula ay naging misteryo rin yon sa akin. Nang mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang ulit ang mga sightings ko sa kanya. At ayun nga, hindi ko nga makita ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Palaging may harang. Dahil sa kuryosidad, ay isang gabi, bago pa man siya mawala sa paningin ko, ay agad akong umikot at medyo lumapit para makita ko siya ng maayos. At laking gulat ko na lang nang magkatitigan kami. Nakalutang lang siya sa ere, nahati ang katawan. Walang emosyon ang mga mata niya at para bang unti-unti niyang hinihigop ang esensya ko. Yun nga lang, bago pa man ako makatakbo o makasigaw, ay bigla na naman siyang nawala sa harapan ko na para bang walang nangyari sa akin. Pagkatapos noon ay ni minsan hindi ko na siya nakita ulit. Pero nung sabihin ko naman ang karanasan ko sa mga kaibigan ko, ang sabi daw nila, manananggal ang nakita ko. Pero kung manananggal nga yun, bakit wala siyang pakpak?
Kung meron mang drama queen sa mundo, ako raw yun, sabi ng asawa ko. Kasi sobra pa raw sa sobra ang pagkamatampuhin ko. Yung tipong hindi lang ako naipagluto ng gusto kong kainin or hindi ako maalok sa pagkain ay nagtatampo na ako. Hindi na ako kikibo at magmumukmok na sa kwarto. Ganyan po ako dati. Aminado naman ako. Iyan din ang naging dahilan kung bakit ako napasok sa isang nakakatakot na senaryo na may kinalaman sa uri ng aswang na kung tawagin ay wakwak. Ako po si Beth. Tandang-tanda ko nung gabing yun ay sobrang sumama na naman ang loob ko sa asawa ko kasi nangako siya na dadalaw kami sa mga nanay ko nung hapon. Pero bigla siyang nagkaroon ng overtime sa trabaho kaya hindi siya nakauwi. Hindi pa uso ang cellphone noon kaya walang text o tawag. Pero naiinis ako dahil nakabihis na ako at naghihintay sa kanya. Sa tingin ko may punto naman akong magtampo noon. Kaya ang ginawa ko pagdating niya ay lumabas ako. Wala naman akong planong mag-stalkwa. Gusto ko lang maglakad-lakad para magpalipas ng sama ng loob. Hinayaan lang niya ako kasi kabisado na niya ang ugali ko. Alam niyang kahit pigilan niya ako ay hindi ako magpapapigil. Sa paglalakad ko ay nakarinig ako ng kakaibang ugong ng hangin. Parang may hatid na kilabot. Nayakap ko tuloy ang sarili ko. Baglinga ko. Hindi ko na malayan na medyo malayo-layo na rin pala ang nalakad ko mula sa bahay namin. Pumihit na akong pabalik. Kaso pagpihit ko ay bumulaga sa akin ang isang nakakatakot na nilalang, ang wakwak. Sa sobrang lakas ng sigaw ko ay hindi ko na halos narinig ang sarili ko, sabay karipas ng takbo. Mabuti na lang at may nadampot akong malaking tipak ng bato. Ibinato ko sa wakwak. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makalayo sa kanya ng konti. Pero hindi naging sapat yun para tuluyan ko na siyang matakasan. Takbo pa rin ako ng mabilis. Hindi na ako lumilingon kasi natatakot na akong makita pa ang wakwak. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likuran ko. Dinig ko pa yung nakakatakot niyang pag-ungol at pagpagaspas ng pakpak. Pakiramdam ko nga, mapuputol na ang mga paa ko sa sobrang bilis ng naging pagtakbo ko. Lalo na akong napalayo sa amin dahil kung saan saang direksyon na ako napatakbo. Akala ko ay iyon na ang magiging katapusan ko. Pero mabuti na lang at may nakakita sa akin, yung kumpare ko. Nadaanan ko kasi ang bahay nila sa pagtakbo ko at nagkataon na nagtapon siya ng laman ng arinola ng misis niyang bagong panganak. Tinawag niya ako kaya doon na ako lumiko sa bahay nila. Hingal na hingal ako at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay nila. Nagtaka ang kumare ko nang makita ako. Hindi ko agad maipaliwanag sa kanilang mag-asawa ang nangyari dahil sa sobrang hingal ko. Parang mapupugto ang hininga ko kaya hinayaan muna nila akong makabawi ng paghinga. Inabutan din ako ng kumpare ko ng tubig. Nung medyo kumalma na ako, ay saka ko palang naikwento sa kanila ang nangyari. Sabi ng mare ko, hindi raw dapat ako lumalabas ng mag-isa sa gabi. Kasi alam ko namang ang lugar namin ay pinamumugaran din ng mga aswang at naglalabasan nga ang mga yon sa gabi. Tapos ang lakas daw ng loob ko na magmumuni-muni pa sa 10 oras ng gabi. Silang araw, mula nang mabalitaan nila ang nangyari sa kapitbahay nilang nabiktima ng wakwak, ay hindi na raw talaga sila lumalabas ng gabi, maliban sa pagtatapon nga ng laman ng arinola. Pero dyan lang din naman malapit sa bahay nila. Kinabukasan pa dapat ako uuwi dahil delikado na nga. Pero maya-maya ay narinig ko ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Hinahanap pala niya ako. May dala siyang sulo at sibat, saka supot ng asin na nakasukbit sa katawan niya. Yumakap agad ako sa asawa ko dahil talagang sinasaga niya ang dilim para hanapin ako. Sabi niya nag-alala raw siya ng ilang minuto na ay hindi pa ako bumabalik, kaya lumabas na rin siya.
Nakuha ko lang ang kwentong ito sa mga matatanda dito sa amin. Matagal na raw itong nangyari, pero hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ito ng kilabot sa akin. Yun ay dahil kapangalan ko rin ang nakaranas nito. Si Jenna. Ang kwento ay si Jenna raw ang kauna-unahang nakaranas ng engkwentro sa aswang dito sa barangay namin. Ilang dekada na ang nakakalipas. Nagsimula raw yon sa isang kanta, more specifically sa paghehele. Noong unang rinig daw yon ni Jenna ay akala niya kinakantahan lang daw ng kapitbahay niya ang kanyang anak para matulog ito. Napakahinhin daw ng boses ng babaeng humihele, pero naramdaman daw ni Jenna na parang may kakaiba sa hele na yun. Para daw itong malapit pero malayo at the same time. Noong mga unang gabi ay binaliwala lang daw ni Jenna ang tungkol dito at hinele na lang ang sarili nitong anak gamit ang sarili rin nitong mga lalabay. Pero nung gawin daw yun ni Jenna ay mas naging malakas daw ang hele na ginagawa ng kanyang kapitbahay na para bang nakikipagkompetensya ito rito. Nang mga sumunod na gabi ay ganoon pa rin ang nangyari at mas lalo pang araw lumala dahil mas naging malakas pa ito kumpara sa sariling mga hele ni Jenna. Kaya hindi na raw nakatiis ito at lumabas na sa kanyang kubo para hanapin kung saan nanggagaling ang hele na yon. Hindi na kalayuan ay nakita niya ang isang matandang babae at hindi pwedeng magkamali si Jenna. Ang babaeng yon ang siyang kumakanta ng lalabay na kinaririndihan na niya ng ilang araw. Nung unang tingin ni Jenna ay para lang daw normal na matanda yun. Pero nang palapit na siya ng palapit at nagkaroon siya ng malinaw na tingin sa matanda, nagulat na lang siya dahil wala yung mga paa. Ang kanyang katawan ay hanggang sa baywang niya lang at nakalutang ito sa ere. Nanginginig na humakbang paurong si Jenna, pero bago pa siya makalayo ay nilingon siya ng matanda. Kita ang gutom sa mukha nito habang paunti-unting humahaba ang kanyang dila. Pahaba ito ng pahaba at bago pa man nito maabot si Jenna ay agad na raw siya tumakbo pabalik sa bahay nito. Agad na ginising ni Jenna ang kanyang albularyong tatay at sinabihan siya tungkol sa kakaibang nilalang na umaaligid sa kanilang bahay. Agad na umaksyon daw ang tatay ni Jenna at nagdala ng bawang at asin. Wala itong oras na sinayang at agad na pinuntahan ang lugar na itinuro ni Jenna kung saan ang kalahating katawan ng manananggal. Ang sabi ay namatay raw ang manananggal na yon dahil hindi siya nakabalik sa kanyang katawan kinaumagahan. Pero kung saan na ang katawan nun at saan ito inilibing ng tatay ni Jenna, tanging ang magtatay lang daw ang nakakaalam. Sadyang may mga kapitbahay lang daw talaga noon na nakarinig ng komosyon, kung kaya naipasa pa ang kwentong yon hanggang sa amin. Gustuhin ko mang ibahagi sa inyo kung anong nangyari sa aswang at kung paano nahuli ang itaas na bahagi ng katawan niya, ay wala rin akong ideya. Ako si Christine. 13 years old lang ako nang mangyari ang karanasan ko na to. Ang unang pagkarinig ko sa tunog ng isang wakwak. Nagsimula lang yon sa isang mahinang pagaspas ng pakpak niya. Dahil nga sa mahina yon at sa tingin ko noon ay medyo may kalayuan rin, kaya ang unang akala ko ay hangin lang talaga yon. Pero kinagabihan, habang nakahiga na ako sa kama ko, narealize ko na hindi lang yun hangin. Hindi naman kaya ng hangin na magpaikot-ikot lang sa bahay, di ba? Dahil yon ang ginawa ng nilalang na yon. Nagpaikot-ikot siya sa bubungan namin at dahil may pagkasensitibo ako noong bata pa ako, ramdam ko yun. Ang pagaspas ng mga pakpak ng nilalang na yon ay mas lalong lumalakas at naging mabagal. Doon pa lang ay napagtanto ko na rin na hindi lang din yun ibon. May kalumaan na rin ang bahay namin na yon. Yung tipong luma na rin ang mga kawayan at may mga parte na may siwang.
kung saan libreng pumapasok ang liwanag ng buwan mula doon. Alam ko noon na hindi yun ibon. Pero dahil nga sa 13 years old pa lang ako noon at natatakot din ako, kinumbinsi ko na lang ang sarili ko na paniki lang yun na malaki o kahit anong uri ng ibon, basta malaki ito. Okay na sana eh, kung hindi ko lang naisipan na silipin sa siwang ng luma naming bahay kung ano ang nangyayari sa labas. Nang ginawa ko yun, nakakita ako ng mga anino. Malalaki at malahalimaw na anino ang gumagalaw sa lupa. Nanahimik lang ako noon dahil ayaw ko rin naman gisingin ang mahimbing na natutulog kong lola. Hanggang sa makarinig ako ng langit-ngit mula sa bubungan namin. Masakit yon sa tenga. Yung tipong nangingilo na nga ako nung ginagawa yun ng nilalang sa bubungan namin. Gamit ang mga kuko niya kasi ay sigurado akong kinakamot niya ang bubungan namin. Ang tibok ng puso ko noon ay hindi na magkamayaw. Hindi ako makagalaw at nakalimutan ko na rin ngang huminga sa mga oras na yon. Patuloy lang ang ganoong senaryo hanggang sa mag-umaga na. Umiikot ang nilalang sa itaas ng bahay namin. Kakalmutin ang bubong at pumapagas pa siya ng kanyang malalaking pakpak na para bang sinasadya niyang iparinig yun sa akin. Hindi na nga ako nakatulog noon. Pero napabangon na lang ako nang marinig ko ang mga mura ng tatay ko mula sa labas ng bahay namin. Nang silipin ko ang komosyon, ay hindi na ako nagulat sa kung ano ang ikinagagalit nito. Kaya daw pala langit-ngit ng langit-ngit ang bubungan namin kagabi, ay kinakalmot na naman yun ng pusa. Punong-puno kasi ng kalmot ang bubong namin, malalalim at mahahaba. Gusto kong sabihin sa mga magulang ko ang alam at narinig ko kagabi, pero hindi ko na lang yun sinabi sa kanila. Baka kasi sabihin na naman nila akong anak ng isang demonyo dahil may special gift ako kung tawagin ni Lola. Mas sensitibo nga kasi ako at lapitin daw ng mga kakaibang nilalang. Kapag adventure ang usapan, kami ng mga barkada kong sina Miguel, Ann at Louie dyan. Pero isang adventure/hiking lang ang naging katapat namin at ang dahilan kaya hindi na kami nakapag-adventure hanggang sa pagtanda namin. In short, tumigil na kami dahil sa pangyayaring yun. Napagdesisyonan naming mag-hiking sa probinsya nila Louie. Dahil maraming hiking spots doon. At isa pa, feel namin ang adventures dahil sa mga malalaking puno. Habang nag-hike kami, ay tawanan pa kami ng tawanan hanggang sa mapansin namin na nasa harapan na kami ng isang templo. Bilang mga adventurers kuno, tinignan namin at inikot ang templo na yon. Agad naming napansin ang mga nakaukit sa mga bato. Medyo creepy nga dahil parang buhay ang mga carvings na yon. Ewan ko ba kung namamalikmata lang ako o ano, pero parang nakita ko yung nagpulse. Wala namang sinabi ang mga kaibigan ko, kaya hindi na lang ako umimik patungkol doon. Mamaya kasi ay sabihin nilang nasisiraan na ako ng bait. Nang maggabi na, ay napagdesisyonan naming doon na muna tumuloy sa loob ng templo. Habang nag-aayos kami, ay bigla namang nagsabi si Louie na para daw may naririnig siyang batang umiiyak. Doon ay siningit ko na rin ang patungkol sa pagpulso ng bato. Agad kaming nagtawanan lahat hanggang sa paunti-unti ay binalot na kami ng kaba. Nagseryoso ang mukha ko at sinabi sa kanilang hindi ako nagbibiro at ganoon din ang sabi ni Louie. Hindi raw siya nagbibiro. Hanggang sa lahat na nga kami ay narinig ang iyak ng bata at nanggagaling yon sa gubat na tinahak namin kanina. Agad na lumabas si Miguel para i-check yon at sumunod naman kami. Sinubukan naming pigilan si Miguel pero hindi siya nakikinig sa amin dahil gusto niya raw malaman
kung anong nangyayari. Isa pa, delikado rin daw sa loob ng templo dahil kung seryoso daw kami sa sinabi namin, ay ibig sabihin hindi rin siya namamalikmata nang may makita siyang babae sa loob at may pakpak daw itong gaya ng paniki. Natahimik naman kaming lahat at maya-maya lang ay may narinig nga kaming pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi na namin kailangang tumingala pa dahil kitang-kita namin sa lupa ang kanyang anino. Pagkasigaw ni Louie ng takbo ay agad na kaming kumaripas. Siniguro namin nung mga oras na yon na hindi kami magkahiwa-hiwalay dahil mahirap na at baka may kung ano pang mangyari sa amin. Ni isa sa amin, walang lumingon o tumingala man lang sa itaas. Pero ramdam namin ang kilabot dahil nakasunod sa amin. Isa yung manananggal. Hindi maipagkakaila dahil puto lang sa anino nito. Kalahating katawan lang ang mayroon siya at ang kanyang malalaking pakpak. Sa kabutihang palad ay kabisado ni Louie ang naging daanan namin at agad kaming nakalusot sa main road. Walang lingon-lingon kaming dumiretso sa barangay nila at sinabi ang tungkol sa nangyari sa amin. Agad na nangonsumisyon ng kapitan at bumalik na naman daw pala ang aswang na yon sa barangay nila at kailangan na naman itong palayasin. Nang nagpakita na si Haring Araw, doon na lang namin nakuha ang mga bag namin sa templo. Kasama ang mga tanod at pulis. Sinabuyan din nila ang templong yon ng asin at bawang. It turns out, pugad pala yon ng manananggal. Pero ayun nga, dahil sa nangyaring yun ay never na ulit kami nag-adventure. Instead, bar hopping na lang ang ginagawa namin ngayon. Pamilyar po ba kayo sa Bakawan o yung tinatawag na mangroves? Sa amin kasi, ang mga bakawan o mangroves shortcut namin papunta sa palengke. Bata pa lang ako ay may palaging bilin si nanay sa akin. Huwag na huwag raw akong dadaan sa shortcut na yon nang mag-isa lang. Delikado. Pero kasi nagkataon na nagmamadali ako nung araw na yon. Kaya hindi ko nasunod si nanay. Palubog na rin yung araw at ayoko naman na malate pa uwi. Delikado nga ang Bakawan, pero mas may delikado pa ba kumpara sa bunganga ng nanay ko? Biro lang. Balik sa kwento. Ang daanan sa mangroves na yon ay sobrang kitid talaga dahil sa makakapal ang mga bakawan. Isa pa ang mga ugat nito ay parang mga kuko na nakatipid sa lupa. Habang tinatahak ko yon, ay may mga kakaiba kong tunog na naririnig. Mula sa mga tunog ng mga nagsisihulog ang dahon hanggang sa mahinang tunog ng tubig. Maya-maya lang ay medyo nawala ang mga yon at dahan-dahang napalitan ng katahimikan. Ang hangin parang tumigil na rin sa pag-ihip. Walang mga ibon na humuhuni, walang insekto na tumutunog. Wala talaga. Pero imbis na bilisan ang paglalakad ko, ay napahinto pa ako. Saktong pagkahinto ko noon, ay may narinig ako. Malalim na boses yon at sinabayan ng mahinang pag-alulong. Hindi ko alam kung saan yon galing. Basta ay naririnig ko lang siya mula sa kawalan. Nagpalinga-linga ako para hanapin ang tunog na yon. Noong una hindi ko pa yon mahagilap kung saan nang galing. Pero nang may mapansin akong kakaiba sa mga ugat ng mangroves, ay sunod-sunod na ang mga pangyayari na hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nakabaon ang nilalang na yon sa gitna ng mga ugat ng bakawan. Hindi rin siya masyadong kita kung hindi mo talaga pagtutuunan ng pansin dahil nakablend ito sa lilim ng mga ugat. Maya-maya lang ay bigla na itong gumalaw. Lumipat ng pwesto. Yung nilalang na yon, hindi naglalakad. Gumagapang yun. Ang katawan din noon ay parang warning na kung sino man ang tao o hayop na nakakita sa kanya ay huwag na huwag dapat gumalaw.
Kung hindi ay patay ka. Ang hahaba ng mga binti din nito at ang likod ay hindi natural ang pagkakalukob. Hindi ko masyadong makita ang mukha nun dahil para bang tinatansya niya ang pagitan naming dalawa. Tinatansya niya ang layo at kung saan ito hanggang makakapunta bago ako gumalaw at tumakas. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi na ako makagalaw. Para bang nastak ang mga paa ko sa putikan. Ang nilalang naman na yun ay pakiramdam ko pinaglalaroan lang ako dahil hindi niya pa rin ako sinusunggaban kahit na ilang minuto na ang nakakalipas. Nang maigalaw ko na ang mga paa ko, ay agad na akong kumaripas ng takbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko nilingon ang nilalang, pero ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Hanggang sa lumipat ako ng lugar at nakapag-asawa, hindi ko kailanman ginamit ulit ang shortcut na yon. Mahirap na at baka nandoon pa rin siya.